Pauwi na sila David at Bullet sa mansyon nang sabihin ni Bullet kay David na ang nakaengkwentro nila ay ang lalaking hinahanap ni Ramon na tumangay kay Mokang. Pero sinabi ni David kay Bullet na huwag sasabihin na nakaharap nila yung lalaking iyon dahil siguradong magagalit si Ramon sa hindi nila pagkakapatay rito. Ang tinutukoy nila ay si Tanggol. Pagdating nila sa mansyon, galit na galit si Ramon kay David dahil sa pagsunod sa mga kabalyero, kaya nasuntok niya ito at sinabihang hindi siya tunay na Montenegro dahil sinuway siya nito. Pumagit na naman si Don Julio kay Ramon at David kaya natigil na ang gulo. Nasa hospital na si Rigor dahil nabaril siya ni Tanggol. Ngunit kinakailangan nila marites ng malaking halaga at dugo para salinan si Rigor. Hindi tugma ang dugo ni Marites at Santino kaya palihim na lumapit si Lena sa doktor at sinabi na pwede ang dugo niya. Kaya nagpunta agad sila sa kwarto kung saan kukuhanan siya ng dugo. Nagsinungaling ito na hindi raw siya buntis nang tanungin siya ng nurse. Nakita ni Mando ang ginawa ni Lena kaya tinanong niya kung bakit niya ginawa dahil bawal sa buntisan magsalin ng dugo. Gusto lang ni Lena ipakita kay Rigor na kaya niyang ibuwis ang buhay niya para rito. Lumapit naman si Marites kila Marsing at Nita para mangutang ng pera sa operasyon ni Rigor. Hinanapan naman siya ng collateral ng dalawa. Singsing sa kasal lang ang meron si Marites. Kinumbinsi na lang ni Nita na pumayag na si Marsing at siguradong babalikan naman ni Marites ang singsing nila ni Rigor. Napahiram siya ng mga ito ng 25,000 na may tubong 40%. Masyado mang malaki ay pumayag na lang din si Marites. Pagbalik niya sa ospital para ibayad yung nautang niyang pera, dumating naman si David dahil tinawagan siya ni Camille. Binayaran niya lahat ng kailangan gastusin sa ospital. Sinumbatan si Marites at pagkatapos ay umalis din agad. Nakaburol na ang maglolong Bubbles at Celso sa bahay nila Jelly. Maya-maya pa ay dumating si Tanggol, binuksan niya ang kabaong ni Bubbles at hindi na nga niya napigilan ang mapahagulgol. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ni Tanggol. Sa mansyon naman ng mga Montenegro, narinig ni Olga sa balita na may mga nakatakas na preso mula sa koreksyonal. Kaya naisip agad niya si Celso. Gusto niyang puntahan para humingi ng tulong para magkaayos sila ni Bubbles. Hindi na niya pinatagal pa at agad din siyang pumunta sa sitio Sandingan kung saan sila Bubbles tumutuloy pansamantala. Ngunit nang makarating siya sa lugar nila Bubbles, laking gulat niya dahil maraming nakaburol sa bawat bahay na madaanan niya. Nagtanong siya sa isang residente at sinagot siya na may malaking gulo na nangyari at sinugod ang lugar nila, partikular ang bahay nila Aling Lourdes ng mga armadong kalalakihan. Kaya napatakbo si Olga papunta kila Bubbles. Nakita niya si Emong at doon na niya nalaman na wala na ang anak niyang si Bubbles. Pagkita niya kay Bubbles ay hindi niya na napigilan pa ang paghagulgol habang yakap ang kabaong ni Bubbles. Maya-maya ay tinanong niya kung nasaan si Tanggol. Pagkaturo sa kanya ay pinuntahan niya agad. Samantala, hinanap ni Marcelo sila Tanggol at Celso kila Primo at Amanda. Sinabi nila kung saan ang mga ito pumunta at pinuntahan agad ni Marcelo ang kinaroroonan ni Tanggol. Nakita nila si Emong sa labas. Nagpakilala silang kasamahan sila nila Tanggol, Celso at Bubbles sa kulungan at makikiramay lang. Kaya sinamahan agad sila ni Emong sa loob. Nang magkaharap si Olga at Tanggol, pinagsisigawan at pinaghahampas niya si Tanggol. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang binitawan niya rito. Inintindi na lang siya ni Tanggol at sinabing huwag siyang mag-alala at pinapangako niya na hahanapin niya ang pumatay kay Bubbles. Kahit naguguluhan si Tanggol, pinilit niyang intindihin si Olga. Bumalik si Olga sa loob kung saan nakaburol sila Bubbles. Nando na din sa loob sila Marcelo. Nagkatinginan sila pero hindi pa nila nakilala ang isa't isa. Lumabas na ulit si Olga dahil mukhang hindi niya kinakaya ang makita si Bubbles sa loob ng kabaong. Halos mamatay-matay siya sa kakaiyak sa nangyari sa kanyang anak.